Hello Fixters! Welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin itong Samsung Galaxy J4 Plus. Nilagyan muna natin siya ng alcohol sa gilid para mas lumambot yung pandikit ng LCD. So gumagamit nga pala tayo ngayon ng manipis na metal, then yung nails ulit. In this case, pwede rin naman kayo gumamit ng metal na yon or stick para matanggal ang LCD. Tinanggal din natin ngayon yung flex ng LCD. Kaya mas maganda dahan-dahan natin siyang ihangat. Ayan. So, ilalagay muna natin siya dito sa isang tabi at kukuha tayo ng screwdriver para tanggalin yung mga tornilyo. So, ipa-fast forward muna natin yung video para mabilis. Ayan. Make sure na matanggal lahat ng tornilyo sa ating phone. Then, after this, kukuha tayo ng stick na manipis para alisin natin yung SIM card tray at saka yung SD card tray. Ayan. And then, kukuha tayo ngayon ng manipis na palo na metal. Ayan. Para iangat natin itong gilid at matanggal natin yung back cover ng phone. Maging maingat lang din sa pag-angat nito dahil meron diyang mga flex kagaya dito sa may volume up and down. Ayan, may nakalimutan tayong isang tornilyo dito. Ayan. Tapos, iangat na natin siya ng pakunti-kunti. Ang aayusin natin dito sa cellphone na to ay yung kanyang volume up and down, yung flex na yun. So, ito yung battery at ito yung motherboard ng Samsung J4 Plus. Ngayon, ang gagawin naman natin ay itong volume on and off. Ayan yung flex niya. In this case, meron kami ditong another phone which is hindi na to gumagana as in. Kaya pwede natin siyang gamitin para sa pang parts. Minsan kasi hindi nabibili yung ibang parts na pang repair. So, kailangan talagang kumuha din sa ibang phone. So, ayan, i-open lang din natin tong phone na to para kukunin natin yung flex ng power on and off. Ayan. At yun ang gagamitin natin panglagay dito sa gagawin nating phone. Since maganda naman yung back cover nitong kabila, hindi na natin kailangan tanggalin pa yung flex at ilipat sa kabila. Pwede na natin gamitin to mismo tong back cover na to at ilagay na lang yung phone dito. Ayan, mayroong tornilyo dito. Tanggalin natin. At ilalagay na natin siya dyan. Ganun lang kadali. Pero kung in case na pangit yung back cover nung pagkukuhaan natin ng pyesa, yung mismong pyesa lang kukunin natin at ilalagay natin dun sa kabila, dun sa ating back cover. Ang gagawin natin dun para maalis yun ay, ayan, kukuha tayo ng tweezer at tatanggalin natin. Ganyan. So, ito yung button nga pala niya. Ayan yung button on and off. Ganyan yung itsura niya. So, ganyan yung gagawin sana natin if ever na pangit yung back cover. So, ayan yung button on and off. Ayan. Ngayon, lalagay na natin yung mga tornilyo niya ulit para masaraduhan na natin yung phone at masecure siya ulit. Ayan, fast forward ko na lang ulit itong video kasi napakarami niyang tornilyo. And then after na mailagay itong mga tornilyo, kukuha tayo ng pandikit para sa mobile phone. So, ang gagawin natin dun ay ilalagay lang natin dito sa pinakagilid ng phone. Ayan, in this case, ito yung gagamitin natin. Ito ay transparent, which is pwede rin naman kayo gumamit ng color black kasi black naman yung LCD niya tsaka yung gilid. So, ayan, gilid-gilid lang at konting-konti lang ang ilalagay natin para hindi siya mag-expand mamaya paglapat nung LCD. Ayan. So, pagkatapos natin nilagay yung pandikit, kukunin na natin ulit yung ating LCD. Ayan. Ikakabit natin yung flex dito sa baba. And, pwede na natin siyang ilapat ng dahan-dahan dyan. Turn on natin yung phone, make sure na okay yung ating phone, gumagana siya. Ayan. So, okay na yung button on and off niya. Ngayon, i-sure lang natin na nakalapat ng maayos yung LCD.
Itong LCD nga pala na to, ayan o, may basag na siya. Kaya talagang kailangan maingat yung pag-angat natin sa kanya kanina. Ayan o, basag siya o. Basag na yan siya kanina, kaya sobrang maingat. Kapag ganyan yung sitwasyon ng mobile phone na, tapos iaangat natin yung LCD, normally sinasabi na namin na may tendency na mas masira pa yung LCD niya. Kasi nga, sobrang nipis lang ng LCD tapos may basag pa yung kanya. So, ayan naman, yung client naman namin pumayag naman siya na kunin yung risk if ever. Ayan, may temperature pa tong isang gagawin natin sa susunod. So, ayan guys, maraming salamat mga ka-fix. Ayan, okay naman na tong phone na to. Hindi naman na sira yung LCD. Nagawa natin siya ng maayos. And yung button on and off, okay naman. Nagpo-function naman. At saka tong LCD, okay naman siya. Oh. Hindi natin siya na-damage. So, yun lang. Maraming salamat sa pag-watch. See you next time. Bye!